of Meet the Girls, wherein we entertain questions from our Facebook page. Speaking of Facebook page, have you seen the latest post? Yes, guys, nakita ko na yun. Someone asked about ethics of programmers. Ethics of programmers, interesting yan. So girls, ano ba ideas nyo about programmers and ethics? Sa tingin ko kasi yung mga programmers, sila yung mga tao behind TV shows sa ipinalalabas sa TV, di ba? Tama, yung mga programs na yun na in-air, may mga certain divisions yan kung may sinusuportahan silang isang advocacy campaign. Pero guys, yung mga programs, kailangan natin malaman kung ethical siya or unethical. Girls, how do we know ba if the program is unethical or ethical? Nako, madali lang yan. So guys, if you want to learn more information, just stay tuned. Meet the Girls will be back. Good evening po. Maupo ka, iho. Pababa na siya. Sakis iced tea ka muna. Anong movie nga ba yung papanoorin ninyo? Bali paalam ko sa sinihan ng date namin. Pero hindi, pupunta kami ng bar. Magpapalit siya ng bago revealing at sexing outfit. Sasayaw kami dikit at dikit sa isa't isa. Saan lang tugtog, don't you wish your boyfriend was hot like me? Ingit ibang girl sa kanya kasi hot ako. Then we'll text you na pauwi na kami pero nakatambay kami sa Baywalk. Looking at the moon, waiting for her to give me a kiss. Sun-kissed iced tea. Sarap, honest. Anong tinitingnan mo? Ito bang voice combo sandwich na may kakaibang sarap dahil sa patong-patong na crispy wafers, over sa lutong na crackers, at yummy cream filling. Ito ba? Ito ba ang gusto mo? Hindi kita bibigyan nito. Kahit gaano ka pa kaganda. Meron din ako niyan, no? Zipper mo bukas. Voice Combo Sandwich. Ibang sarap pag may voice. Programmers or station group owners decides what to air or what to program based on what their advertisers and audiences want. There are 3 ethical questions and factors that affects programming decisions. Number 1. Reasons provided for the programming decisions often are not the real ones. Even if possibly more compelling, understandable, reasons are given poor execution. For example, the real reason is about politics. To right or not to right? That is the question. It's a big break for you! You'll be on international news! Instant fame, baby! Bad news! There's a news blackout! News what? Why? Obviously, our network's under Mrs. Bleep's management. What about Mrs. Bleep? I forgot that. She's just in her blind item. Bleep! I have heard something. Really, Mrs. Bleep? But have you also heard that our network's vision is not to offend our superiors? Ayun, so programming decisions and politics. So, very evident to sa Philippines. Noon pa man, di ba? Martial law. Yun ang talagang pinakamagandang example niya sa Pilipinas, yung martial law. Di ba? Ano ba nangyari ng martial law? Sige nga. Kasi di ba parang under ni Marcos yung mga TV network, so parang takot sa kanya yung mga TV network, so parang hindi nila kaya din maglabas. Kaya niya kasi i-control sa sobrang lakas ng power niya bilang president. Kumbaga yung media nun, sobrang ano niya siya yung laman, siya yung, kumbaga mana-uplift siya, siya sa kanya. politician siya na iba yung Linis na linis yung pangalan niya. Yung lahat ng baho niya, hindi nila ipinapakita kasi syempre, presidente ka laban mo, di ba? So, yun. Pero sa tingin nyo ba, hindi na to nangyayari ngayon? Hindi natin masasabi. Kasi, syempre, hindi naman nila ipinapakita na, hoy, binabayaran namin to para yung mabangong ako ang ilalabas niyo, di ba? Pero Siyempre obvious lahat naman. yung tago. Pero medyo. Nakikita natin ito minsan, di ba, sa news? Meron pa din siguro tayo. Yung pag-aanggulo lang ng news, di ba? Makikita mo kung bias sila dun sa isang politician or hindi. Yun. So, para sa inyo ba, ethical kaya yung gano'n na parang kukontra yung politician tapos mananahimik na lang yung network, lalo na pag mamay-ari niya? Syempre, hindi. Bakit? Hindi. Dahil kailangan, syempre news yan eh. Nakakarating yan sa mga tao. So, kailangan, yung makakarating sa mga tao, yung totoo lang. Yung hindi dahil
may-ari ng isang politician yung TV network, maganda na ilalabas niya. Paano kung may concern pala yung mga tao dun sa nangyayari na ginawa ng politician, di ba? Kailangan malaman niya ng mga tao. Ikaw, ano kayang stand mo doon? Sa, Ethical, non-ethical? hindi. Para sa akin kasi, hindi naman talaga. Kasi, paano ba? Pero alam mo kasi hindi, yun? yung susunod nating dyan, yung public broadcasting and politics, mas magiging in-depth pa yung tungkol sa politicians, tsaka tungkol dun sa mismong network, kung paano nangyayari yun. So, antabay lang kayo, guys. No camera tricks were used in this commercial. Just BioLink VCO 5-minute hot oil for intense moisture, now also in shampoo. Mula sa Splash. No place to hide, nowhere to run to. Open me up, tear me apart. Just play me over and over and over and over and over and over again. Marami lang tao nang lumilipas, pero patuloy pa rin ang mga paggamit ng mga politician sa mga TV network na ginagamit nila para makapag-campaign. Ayan, saka yung panunuhan ng isang politician sa TV network para lamang sa ikakapanalo nila, di ba? Ayan, guys, punta kayo dito para pag-usapan natin yung public broadcasting and politics. Yes! naman. Grabe nangyari kanina sa Rena. Oo nga, ano ba napansin niyo doon? Tama ba talaga yung ginawa ni Berna as a politician? Sa tingin ko, hindi tama yun. Kasi alam na natin lahat na, diba, yung mga news, dapat laging tama yung nilalabas nila. So, hindi tama na mahaluan ng politics yung news. Though, meron naman tayong mga news na about sa politics. Parang iba pa din yung nahawa ng politika dun sa news about sa politika. Tama, ayun. Dapat na hindi rin sa campaign ginagamit, kundi yung mga news blackouts. Kunyari may nagawang kakaiba yung isang politician, tapos magbabayad siya para sa ano. Dapat pinapanindigan ng isang network yung pagiging truth and unbiased nila. Alam ako dyan. Pero guys, do you think naging good influence yun sa atin, sa bansa natin? As a politician, lol. Joke lang. Okay, hindi ko ako politician, ha? So, yun, as a general, pang kalahatan, hindi siya naging magandang influence. Kasi, imagine, ako, for example, Luleha, isang politician, mangbabribe ako sa TV network, tapos yung another politician, malalaman na pwede pala yun, so lahat sila magbabribe na lang na babanguhin nyo yung pangalan ko bilang politician. So, paano pa natin malalaman kung totoo ba talaga sila o hindi sa ating bansa, di ba? So, hindi siya good influence. At saka, syempre, lalo-lalo na sa mga kabataan, sa susunod na generation, hindi talaga sila good influence. Tama. O guys,
Ethical or unethical? Unethical. No. And according to Tomlinson, quote na natin to. If one uses fairness and balance as a means to silence opposition, the media may eventually be intimidated into practicing self-censorship. Which our next topic is self-censorship. Mga natin. Mommy! What's this motherfucking me? Oh! You shouldn't watch that, baby! But still my TV time! No! That's bad! Don't still send in the morning! No! They're just fucking overreacting! That's bad! Don't do that! Baby? But mommy, it's hard to watch television show with that full of things. How can I understand that? But baby, why will you watch that kind of film? Programmers? Why are they allowed to air such a program? What are their responsibilities? Self-censorship and programming. Ano nga ba yung self-censorship and programming? Ayun nga, it's a major factor na kung paano siya ginagawa at pinagdedesisyonan bago mabuo ang isang programa. So, dapat, sa mga magulang dyan, dapat antabayanan natin yung mga anak natin during na nanonood sila ng mga program. Lalo na sa umaga, kasi gising yung mga bata doon pa lang sila gagaya para pumasok. Kaya dapat gabayan yung mga anak nila. So, dapat yung mga censored na programa, dapat alam natin yun. Dapat as a magulang, kapag alam natin rated G, okay yun sa bata. Kapag rated PG, dapat medyo teka lang, gabay muna. At lalo na sa SPG, dapat hindi na sila nanonood ng TV. Lalo na, kung yun nga, kung rated SPG siya, dapat hindi na natin siya hinahayaan yung mga bata na mag-isang nanonood. Saka sa rated SPG, dapat alam na ng mga magulang na matutulog na yung mga bata kasi hindi naman dapat magpanood ng isang bata kasi posible nila yung ma-adapt Once na makita nila, akala nila tama, di ba? So, ayun nga, girls. Ano yung masasabi niyo tungkol dun sa eksena kanina? Ikaw? Siyempre, di ba mother ako dun? So, parang yung mga mother kasi, kailangan nila talagang i-guide yung mga daughters or sons nila para sa ikabubuti ng mga anak nila. Kasi, hindi naman lahat ng mga pinapanood nila doon ay appropriate para sa kanila. Tama. Kasi posible siyang gayahin, posible siyang ma-adapt agad ng mga bata. Na, dahil kasi akala nila tama agad yun, gano'n. Tsaka sa TV network, diba, kailangan alam nila yung oras ng panonood ng bata, kung sa umaga, active yung mga bata sa panonood. Bakit nga ba minsan hindi naman na ano ng TV network yung oras ng mga bata sa panonood? Siguro, kasi minsan parang bilang gusto nilang maging creative yung utak ng mga bata. Hindi na nila napapansin na meron na pa ng mga bagay na hindi na dapat nilang ipalabas. So parang ang nasa isip ng mga TV networks ay creative to, ma-appreciate to ng mga bata. Kailangan matutunan nila to, pero hindi pala. Tsaka parang makapagpalabas sila ng mga programs na hindi nila papatok pero kasi may isip nila kakaiba to. Kaya naman parang pag tinangkilik siya ng mga bata, talagang yung rating nila tataas yung program na yun. Lalo na kapag umaga ang airing. Akala nila minsan nakakabuti sa kondisyon ng bata yung panonood ng ganung bagay. Ayan, tsaka ito, di ba dapat naman sa pagiging creativity or pagiging creative ng isang network, kailangan hindi naman dapat lagyan ng double meanings sa word, gano'n, yung mga bad words. Di ba nakakasama siya sa mga bata na nanonood. Minsan hindi pa nagagabayan ng mga magulang dahil busy rin yung mga magulang. Kaya dapat yung mga TV networks hindi rin nagkukulang sa mga paalala ng MTRCB. And speaking of creativity, we will talk about programmers and creative team. Thea, any idea about creative team? Creative team, siguro ito yung mga, more on content. Sila yung nagpo-formulate or yung nagko-conceptualize kung ano yung ipapalabas dun sa program na yon. Most of writers, yung ganon.
So we have here some examples. If you are in this situation, what will you do? Oh, your story is really nice, but our network's looking for something different. Different. Maybe a different twist? Yes. How about I will make Rodriguez's character a poor man and Maria Cecilia's a very rich woman? Definitely. I think that would cater you and picky viewers, you know. I will change Okay. This is fantastic. But have you noticed there are some points here, some dull points, but I think it's great. But you know, the network would surely love this if, like, you make the man suffer from amnesia. Amnesia? Wow, that's very... Yes, I new know. thing. You're so intelligent. Then suddenly, the writer's agency gives a call. Hi, is this the TV WAHCC network? Yes, madam, absolutely. The network that gives you new and fresh stories. Whoa, fresh and new? Do you offer freebies? Oh, this is not a shopping network, madam. I'm sorry, no freebies even for new customers. Oh, I see. Can I also say something? Sure, of course. Our writer service wasn't also for free. Writer, what are you saying, ma'am? Oh, I really see. Where did you get your amnesia? From Rodriguez's character? Hot seat? What should the programmer's response be? What will I say? The ethical thing to do is first to admit what you have really done wrong, and second, acknowledge that you really advise the writer to do or to be open for such changes. But you also have to remember that there are certain rules. You might get fired because of what you've done. I'm really sorry. Maybe for this thing to be settled, I must give the award of that certain show to your writer that pitched the story. And pay for her service. And what would the writer should do? What will I do? So ayan, ulit kita nung kanina. As a writer, what will you do? Ano nga ba yung what will I do? Of course, as a writer, first of all, I must think. Kasi, I should know my limits, the parameters of my jobs, kung hanggang saan lang dapat yung binibigay kong service. Kasi hindi, yung pagsusulat, hindi lang yan for passion. Dapat laging tatandaan ng mga writers na ginagawa din natin yan para kumita tayo eh. Kasi yun yung business natin, yun yung way of income natin, di ba? So since ang topic natin is about creative team or creativity, ano ba yung, paano ba masasabi na creative ang isang palabas? Siguro para sa akin, creative ang isang palabas kapag ka unique or pagka merong kakaiba, yung hindi mo pe-predict yung nangyari. Unlike dun sa kaninang sample, di ba? Amnesia, tapos yung mahirap nila lalaki, yaman. Parang napaka-cliche na nun, di ba? Tapos ano ba yung mga ibang example natin ngayon sa mga films ngayon or nakaraan na medyo magkakatulad? Pareho lang. Alam mo, sobrang evident yan, lalo na sa mga teleserye, sa mga prime time, di ba? Sige, let's name it. Kunyari, merong palabas, Bagito. May isip ka bang katumbas nun? Oo. Meron. Angelito, ang batang ama. Diba? Tapos meron pa. Meron tumbal pa sa 14. Yun. Di ba parang, ano pa? Medyo, sa iba naman. Home Sweet Home. Small Family. Tignan mo na. Lagi siyang merong katumbas di ba? Though, hindi naman natin alam kung sino talaga yung nauna. Siyempre, kung sino yung talagang original na nakaisip nun. Hindi natin sila masisisi. Yun talaga yung pumapato kasi sa tao, di ba? Most programmers and creative executives entertain multiple story ideas on a daily basis. Yes, and they give equal and fair opportunity to different story features. In these cases, let's find out.
natin yung tungkol doon sa mga cases na yon. So ikaw ba, paano ba magiging mas exciting yung pitching process? Para sa akin, tulad na nakita natin kanina, yung sa part ni Gigi, no? Syempre kailangan, since magsasell ka ng story mo sa mga networks, kailangan jolly ka, syempre. Tapos kailangan maipakita mo na enthusiastic ka. Gusto mo talaga yung project, yung ginagawa mo. Tapos kailangan din, syempre habang pinipitch mo yung story mo, kailangan alam mo kung ano yung story mo, yung kung tungkol saan siya, yung mga pasikot-sikot niya. Lahat, kailangan talaga alam mo yung story mo. Kasi you're only given a very limited time. So, dapat kung ano yung talagang point ng story mo, ma-capsule mo sa isang mabilis na Kasi konti lang yung, sobrang impatient ka tayo sa scenario. So, magandang ginawa ni Gigi doon na talagang straight, diba? Straight to the point. For Philippine public schools, textbooks have become a burden. Sa laki na sa dami ng mga libro, nadideform tuloy physically ang mga bata. Pagdating sa school, pagod na sila, kumain na hindi na nag-work. But while developed countries have solved this problem through tablets and e-readers, for these families, even the cheapest models cost more than their whole monthly income. In fact, the only gadgets most of them own are old analog mobile phones used mainly for texting. Then we realized, what if we could use these millions of old phones to create a new brand of textbook? Smart, the country's largest telecom, took its mission to make text light and easy further than ever, as we introduced Smart Textbooks. Over 6 months, we collaborated with respected textbook publishers to condense official school texts, from in-class lesson guides to homework exercises, into 160-character text messages. Smart then programmed these texts into the inboxes of thousands of inactive surplus SIM cards, which were then repackaged into new Smart textbooks. We launched them in partner schools that needed it most, where the simple and in fact low-tech solution made a profound sustainable impact. It turned even the oldest phones into a new kind of e-reader, and old SIM cards into a new brand of textbook. So less effort was spent carrying and storing books, and far more effort learning from them. And with petitions and pledges from more schools and education sector members, Smart Textbooks is going even further, with plans already underway for more subjects and grade levels, kits so schools themselves can reproduce Smart Textbooks for free, and best of all, a rollout across the entire Philippines. Well, we always like to be at the cutting edge of an innovation, particularly relevant innovation. I want to see how this thing moves forward. Balang araw, magbibigay natin sila lahat ng tablets, pero sa ngayon, dapat simulan natin. Ito pinaka-perfect na simula, itong proyekto na Smart Textbook. Pag ganito na po yung workbook namin, hindi na po ako mabibigatan. Fulfilling Smart's mission to make every kind of text light and easy for all. So, dahil ang topic natin nga for today is about ethics and programmers, alam nyo ba na yung mga programmers ay pwede rin silang mapunta sa iba pang posisyon? Ano nga yun, Rika? Programmer has a unique position, one that requires him to mediate between the studio and the network that have conflicting interests. So, paano nga ba hinahandle ng mga mediator yung mga situations na gano'n? Tama. Like for example, pwede ba or kaya ba or pwede bang sabihin ng mediator dun sa network na na-edit na yung film kahit na hindi naman talaga dahil ang dahilan niya ay baka pag chinek naman hindi naman makita or kung maipalabas na, wala na silang magagawa kasi nailabas na, di ba? So, ano sa tingin mo? Paano niya kaya i-handle yun? Sa tingin ko, hindi kasi dapat siya mamili, di ba?
Parang, kasi nga they stand between. So, parang ang hirap sa posisyon niya na, pero mali yun Oo. na parang Parang ito pa yung isa pang example. Sige. Pwede bang hayaan ng mediator na hindi malinis yung pagkaka-edit ng film dahil natatakot siya na baka lalo lang masira or lalo lang pumangit yung film? Ano sa tingin mo? Ang hirap. Parang hindi din. Kasi yung mediator nga, parang kailangan niya yung dalawang parties na magtugma Kasi, so, parang unethical yun dun sa mediator. Kasi nga, ang main point itong mediating and ethics ay yung mediator ay mag-stand between the network and the studio. So, ang daming questions na pinabato sa mga mediator, di ba? So, speaking of questions, yung next topic natin is different kinds of ethical questions facing the programmers. So, before we proceed with this topic, meron muna kaming video clip na ipapanood sa inyo. Yes, we just saw another plane apparently go into the hitting the South Tower. This is incredible. A huge fire. Please, nobody moves. Everything will be okay. What do we got? Oh my God! I think I lost her. Hello? Our airplane has been hijacked. It's United Flight 93 from Newark to San Francisco. Do you think that 5 planes have been hijacked? I believe that all of them are commercial planes. They've already hit both towers of the World Trade Center. They're flying planes into buildings up and down the coast. It's a suicide mission. What should we do? They asked the FAA if any orders have been given to intercept Flight 93. I'm not gonna come home. You see there? The jets are circling overhead, but they don't have their orders to engage 93. Say the Lord's Prayer with me. Let's see a show of hands. You ready? Let's roll. Pinapyas nila ang aking buka. Inilibing nila akong buhay. Buhay ako! Good morning po, Father. Kailangan ko ang tulong mo at ng grupo niyong mga spirit communicators. Nananawagan kami sa mga kaluluwang narito na ipahiram ang inyong tinig para aming malaman sa mga nais niyong ipahayag. Walang bibitaw. Hayaan niyo na kami dito manahimik. Baka mapahamak pa kayo dito. Binabalaan namin kayo. May problema ba? Ang tawag namin sa kanya ay Diablo. Halika na! Lumisan ka! Nanganganib ang isa sa inyo.
familiar with the movie Flight 93? I know that movie. September 11, Yes, 2001. the terrorist attack on September 11. So, I remember that was September 11, 2001, right? Yes. So, alam mo ba, sobrang questionable nga doon ng movie na yun. Kasi, one of the questions I've read about that is yung, kung ikaw, as a programmer, how do you convince advertisers to, like, sponsor such a film? Diba? Kasi advertisers, napakalaking Oo, aspeto oo. niyan. Sa Totoo. O para sa akin, yung advertising, para para mahikayat sila, they should give advocacy campaigns. Parang, kumbaga, gawin yung mga products na yun as a donation dun sa mga biktima na attack na yun. Kung siguro kung ide-dedicate mo naman tong film na to, kung kanino kaya, tsaka kung paano mo siya gagawin? Mapapakita. Paano mo siya mapapakita doon sa film? Iisipin ng ibang tao na parang iba yung interpretation nila. Parang kasi di ba ganun, yung iba. Since isa nga siyang movie about the 9/11 attack, if I were the programmer, i-dedicate ko siya sa pamilya nung mga innocent victims na nadamay nung atake na yon. Tapos, sa karaniwan kasing nakikita ko, if ever na may ganun ngang trahedya nangyayari, inilalagay nila yun sa dulo sa credits, di ba? Yung parang, in the loving memory of, tapos yung mga names, di ba? Parang ganun. Parang may question din kasi, ako nabasa, sabi niya dito, do you include the names of the people who perished on the flight in the crawl? So, paano yun? Siguro kung willing naman yung maybe you can. Papayag sila. Syempre, you still have to ask for the permission of the family. So, ano ba bang mga iba pang examples ng mga parang kinwestiyon na I think film or TV show? May familiar na movie may movie akong naiisip. Tragic Theater? Tragic Theater? Narinig ba yun? Questionable ba yun? Hindi, kasi, diba, yung trailer niya, naban daw. Tapos, ang sabi, kaya daw siya binan, dahil sobrang nakakatakot daw. Nakakatakot ba talaga yung trailer niya? Para sa akin. Oo, nakakatakot talaga. Pero parang... sa paanong paraan siya nakakatakot? Hindi ko alam. Pero kasi parang, ewan ko, pero kasi sa akin, parang iba yung dating pagkakaban niya or whatever. Pero ikaw, Rika, mayroon kasi nasabi sa akin TV show kanina eh. Parang organization siya, outdoor channel. Outdoor channel? Parang ang nangyari naman sa kanya, naban siya kasi sa paggamit ng guns. Parang, yun yung vlog about dun sa isang... May TV show, may program kasi siya dun sa outdoor channel. Tapos, bukod yung vlog niya doon. Bukod. Tapos, parang, dun sa vlog niya, parang taliwas dun sa program niya. Oo. Diba? Parang nag-vlog yata siya about sa mga rifles na parang na-offend naman yung mga may mga seller ng guns at saka yung mga hunters na merong rifle. So, parang iba yung naging dating. So, ang nangyari yata nun is parang ang naban is yung host and parang pinatanggal siya dun sa outdoor channel pati yung program niya. Kasi pala, dagdag ko lang, kasi nga pala, yung parang sinasabi nila na para pag-hunt ng prey, yung pag-hunt ng mga animals, gano'n. Tama. Yun yung pag ginagamit. Di ba dun sa outdoor channel, parang ang advocacy nila, di ba, yung animals, kailangan alagaan, gano'n. Parang keep safe, gano'n. Kaya parang... Ganun. Parang sobrang hirap pala talagang maging programmer, di ba? Kasi ang dami mo nga namang kailangang i-consider ng mga questions. Kailangan, alam mo talaga, parang isipin mo kung mayroon bang matatamaan tong part na to or tong part na to. So, kailangan lahat talaga i-consider mo dun sa, sa isang program. Oo. Do you think the judges' actions are ethical? I don't think so. Hindi mo kailangan pagtawanan yung aplikante mo para lang ma-embarrass siya. Tama. First, what is a reality show? Reality show, sila usually yung mga nagpapa-audition pa ng mga normal lang na tao para gumanap dun sa gagawin nila or ipoproduce nila ng mga shows. Parang ito lang audition na nangyayari. Tara, panoorin muna natin sila.
Yeah! Pinoy ako! Pinoy tayo! Woo! Can you act? My family! Where is my family? Now sing. I'm gonna swing from the chandelier. Actually, we're looking for a total performer. But I think that's a total disaster. Yeah, I can see the point where you're joining this contest. Yeah, it's like, oh, lar. Hi! Well, after passing the auditions, screenings, and such, welcome to TVWAH series reality show! Thank you, madam. Here's your contract. Where will I sign? Here, read the rules carefully, okay? Okay. I'll read it before I sleep. No. Guys, what do you think went wrong? You, what do you think went wrong? Okay. Kung sa tingin nyo, yung mga programmers dyan, dapat alam nyo yung tamang pag-facilitate sa mga sa mga contestants. So, pagdating sa mga contract signing, dapat alam nyo na nabasa talaga ng mga contestants or ng iba pang mga tao yung contract bago nila i-sign. So, dapat okay lang na iuwi nila yung mga contract. Pero dapat, kung ibibigay na nila uli, dapat make sure na nabasa talaga nila. So, yung mga contestants naman dyan, basahin nyo din. Ikaw, ano bang masasabi mo? Ayun, syempre, parang wag sila agad mag-grab ng opportunity kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung nilalaman nito. Malay mo, may mga disadvantage. Ganyan kabigat. Daliri ka, dislocate ka. Oo. A Philippine mayor wants to have some of the dolphins and whale sharks living in the waters surrounding his town killed. Mayor Nelson Garcia of Dumungjug in the central province of Cebu called the animals parasites and blamed them for the dwindling fish catch in the Tanyan Strait next to his town. Speaking ironically before the environmental summit seeking to protect the strait, he said the dolphin and whale populations have to be controlled because they compete with people for food. The mayor even cited the controversial dolphin slaughter in Japan as an example of sanctioned killing of marine mammals. He also quoted the Bible saying, God gave man dominion over nature and added that man should be the first to survive, not the whales, not the fish. Dolphins and whale sharks are both endangered animals and are protected by Philippine law. The Tanyan Strait is also the largest marine sanctuary in the country. For Newsbeat Social, I'm Flash Lagu. It's kind of funny, isn't it? Yes! But it is right to produce such thing? No! Really? In animal ethics, creative executives doesn't want to involve themselves in a project wherein the animals are maltreated or mistreated. Really? Read this. The American Humane... There it is in an article. The American Humane Society's Film and Television Unit monitors and treatment of animals on sets, including the humane treatment of cockroaches. According to what Susan Orlean wrote in the New Yorker, protecting cockroaches may seem a bit extreme to some, but programmers simply do not want to risk not getting a seal of approval from the American Humane Society. No one, after all, wants to be accused of allowing animals to be unethically treated. Di ba kahit na maliit lang yung hayop? Di ba, sa atin, ang usual reaction natin pag nakita na 80s, chinelas tapos hampas, di ba? Pero di ba sa wala kang nakikita minsan sa mga TV na ganun, di ba? Wala naman. Actually sa internet, madalas talaga yung mga crash videos ng animal. Lumabas yan dati, di ba? Ang halimbawa na nakikita ko, hindi naman nila minamaltrato pero ito yung, palabas na
ipinapakita nila kung paano iniingatan yung mga hayop, di ba? Exactly. Ano sa Channel 7, nakita ko niyan yung Born to be Wild. Yun talagang maraming nanonood. Very educational kasi siya yung pagpapaalaga ng sa mga whales, sa mga dolphins. Kahit gano'n siya ka-wild, di ba? Inialagaan. Ano bang feeling mo dun sa mga, pagka nakakapanood ka ng mga ganong programa, yung inaalagaan yung mga ganong klaseng hayop? Siyempre ako, kunyari, for example, yung tawag dito? Ang niya, tungkol siya sa ahas. Di ba may mga gano'n? Siyempre ako, matatakot ako para sa kaligtasan nila. Kasi siyempre, ahas yun eh. Di ba? Parang nasa wild. Oo, nakakatakot talaga. Pero at the same time, natututo ako kasi pinapakita nila yung tamang pag-aalaga dun sa ahas. Good thing, mababait yung kumbaga ginagamot nila, pumunta pa talaga sila sa mga forest para lang sa mga yun. Tapos after nilang paggamutin, papalayain na nila. Oo, papalayain nila. So yun yung maganda. Pero sa kabila ng mga magagandang na yun, merong isang province dito sa Philippines na yung mayor nila, pinapapatay yung mga balena. Oo, nabalita mo ba yun? Oo, narinig ko yun. Kasi ang dahilan niya, kasi daw di ba ang kabuhayan doon sa probinsya na yun is isda. Tapos kinakain daw yung mga isda, kaya ipapapatay na. Parang, tapos marami nagpo-protest kahit foreigners. Kasi syempre, concerned sila sa environment. Part yan ng sistema, di ba? Umiikot na kasi tayo eh. Kumbaga, hindi mabubuhay yung mga maliliit na isda. Kung wala yung malalaki, di ba? Tapos ganun din sila. Cycle nga siya. Hundreds of thousands gathering. In front of the TV, thanks to Signal, beamed in HD across the country. 500,000 have made the clear choice. When will you? I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We Welcome back! So I hope you guys know the difference between copying, borrowing, and stealing. So for further explanation, here is a example situation for borrowing and copying. Let's name this story The One for Sisters. That's a good idea. Different artists, different names, and now aired in a different network. Imagine this is a new break, different than any other sister story. The mother will leave her daughter in an orphanage, and then after some years, she will come back. Oh my god! Absolutely! And give me a twist, give me a twist, come on! A twist? Yeah, I want a great new twist. Great twist. Oh, I see. They will see each other again, and the mother would know that is her daughter because of the heart necklace. Oh my gosh, that's a great idea. A very, very great idea. Great Day TV WHACC. I'm from Network 2 CHAOO. I've heard that you're going to produce a new teleseries. Absolutely, Mom. Is there anything wrong?
No, nothing. I just wanted to watch our airing teleserye, The One Part Brothers, weekdays 7 to 8:30 p.m. What? Hala, di ba mali yung ginawa nila? I think that is kind of unethical. Oo, kasi tama ka kasi 'di ba pwede naman nilang hiramin na lang tapos mag-copyright na lang sila. Kahit na mayroong bayad, at least legal, hindi siya state. Kasi pagka na-steal ka ng concept, parang mas lalaki pa yung problema mo, 'di ba? Pagka nalaman na mistake mo talaga. Oh, ayan. So, programmers should know the importance of the three and their differences. Taga saan ka? Pampanga po. Sa Iloilo po. I'm from Ipil, Zamboanga, Sibugay Province. Yung mother ko po, Filipina, and my father is African American. Tatay ko, Syrian. My mother is Filipino. Ang husay ng Pinoy sa pagkanta, di basta-basta. Kaya naman inabangan. Tinututukan. At pinag-uusapan. Ang best vocal competition on television. Voice of the Philippines is Mitoy! The voice of the Philippines. Ayan! So, di ba dito din sa Philippines, meron din tayong The Voice. Pero kasi, yun namang The Voice natin is pinurchase ng ABS-CBN. Meron silang signed contract, kaya kaya naman, meron tayong legal na The Voice. Parang legal borrowing siya. Kasi, binarrow natin siya from US. So, paano naman natin malalaman kung copying siya? For example, yung mga Bagito, 14, tapos yung kasi isa? Angelito. Kasi, actually, parang copying yun talaga yung copying. Kasi pare-pareho lang talaga sila ng concept, diba? Parang lang yung Nino tsaka yung Budoy, diba dati? Parang umiikot lang talaga sa iisang storya yung buong copying or inspired by? Pero kasi di ba nilalagay nila? Oo. Yung parang inspired by this, Host action. Di ba kapag host ka, dapat wholesome yung sinasabi mo? Gano'n, double meaning. Ikaw para sa'yo, ano ba yung isang yung parang maraming makukuha ng taong magagandang value sa'yo kapag host ka, gano'n? Doon sa mga sangkot, pakinggan nyo ang sasabihin ko, read my lips. Hindi pa tapos. Idasal mo, iho di PI ka. Na huwag sana tayo magkita sa mall. Ipagdasal mo yan, tumili ka ng kandila mula ngayon. Huwag na huwag mag-cruise yung landas natin. PI ka. Muna at pinapayo ko sa iyo at saka sa asawa mo, huwag ka muna lumabas naman sa dahil pa nagpaabot tayo sa NAIA Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Tatamaan at tatamaan ka. Wala akong pakialam, pati asawa mo tatamaan sa akin. Isa lang gagawin ko. Raymart, pakinggan mo sa sabihin ko sa'yo. Binabangga ko mga kriminal, mamamatay tao, matilong tao ka. Pero kung gusto mo malaking warehouse sarado, mag-aantay mga ambulansya, last man standing, lalabas sa loob, magsasara tayo ng pinto. Titingnan ko ang galing mo. Tandaan mo to. Hindi pa tayo tapos, Raymart. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. PI ka. Baka yung puwit mo, nasa bunganga mo na. Ayun nga guys, di ba sa napanood natin about sa Tulfo, do you think they have manners as a host on television? Obviously, wala. Alam mo yun, parang unethical sobra yung wording. Tapos kasi, syempre, sobrang rude nung way ng pagsasalita nila, di ba? So, what can you say about Tulfo's roadway commentary? For me, kung ako si Raymart, or kung ako man yung si Claudine, or yung taong pinupunti rin niya sa commentaries niya, di ba? Parang,
nakaka-offend naman yun. Kasi syempre, mumurahin ka niya live, di ba? Tapos, pinapoint out nila na kung sino talaga yung tao na minumura nila. Oo, kasi direct na direct. Hindi naman sa sinasabi na hindi dapat direct, pero sa naman yung way nila, hindi naman sana ganun ka-rude na handok pa sa PI ka, gano'n, di ba? At saka, tama ba na ginamit nila yung sarili nilang programa para lang makasira ng reputasyon ng ibang tao, Actually, diba? talagang hindi dapat di ba? Kasi parang under sila ng station, hindi naman nila talaga dapat in-air yung mga ganung program. Tapos, artista nga sila Raymart, sila Claudine. Pero, kumbaga, paano kung mas private na tao pa yun? Paano yun? Siyempre, paano nakakasira yun sa tao? Tsaka isa pa, di ba, nakakadulot ba talaga siya sa mga manonood na maganda? Hindi. Hindi ko makita kung saang side eh. Kasi di ba, napaka-rude nga nung way nila. Siguro kung bata yung nanonood nun, ang gawin ng bata, since siya yung nanonood nun, magiging rude siya na gagayahin niya, di ba? So, di ba sabi nga kanina, madali siyang i-adapt ng mga bata kapag napanood niya isang. Tsaka guys, hindi lang TV network ang may self-censorship, dapat sila din i-apply nila. Kasi bilang host, di ba, responsibilidad din na maging control din sa mga pananalita. Oh my God! Ang hot niya! Diyos ko! Oh my God. Grabe, ang kind of funny. And it's not good in cooking. Bad for the health. Bad for the health. Oh, anyways, guys, do you know the MTV's The Real World is known for its success by having popular by its target audience? Really? But they maintain their target audience by focusing on too much sex. Wait, may nabasa akong ganyan eh. Sabi nga, in an article titled Sex with Acquaintances, is MTV focused? Rennie Graham focused on season 15 of The Real World, set in Philadelphia. Graham feels that since the 12th season, set in Las Vegas, the show's emphasis has consistently been on sex. Graham wondered that if the show should be retitled Real Sex. So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions. Mr. Gray will see you now. What was he like? He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work? What about you? I'd like to know more about you. There's really not much to know about me. Look at me. I am. To what do you owe your success? I exercise control in all things, Miss Steele. It must be really boring. I'm incapable of leaving you alone. Then don't. I had a rough start in life. You should steer clear of me. Got me hoping you save me right now. Your kiss I don't do romance. me right now. Looking so great. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. So girls, na-enjoy mo yung movie? Sobra. naman. Ako hindi. Bakit? Grabe, bakit? Kasi parang hindi ko trip yung mga ganong klase ng palabas. Eh ano ka ba? Meron naman, di ba, yung mga binablur naman yung mga scenes na may sex. Tsaka iba naman kasi yung story. Hindi naman pinaka-story. Yung may pagka-cut din sa book tsaka sa movie mismo. Kaya naman,
yung creativity nung yung parang advice natin sa mga programmers. Yes. Na dapat maging aware sila na dapat yung pinoproduce nilang film, kung may sex, hindi siya pure sex. Yun na lang yung nakafocus. Tapos yung na maintindihan. Kasi danger din siya sa mga bata na posibleng makapanood nun kapag pinalabas siya sa public. Oo. Saka kasi parang sa panahon ngayon, hindi na imposibleng mahanap yung mga videos. So, ayan lang ang torrent, di ba? Oo. True. So, yes. Next time, ulit na. Mga cartoons. Thank you, 6. Hindi guys, pipilitin na lang namin maging open-minded. Siyempre, kasi tumatanda tayo, kailangan natin, di ba? Nymphomania. Hindi nyo kakayanan yung maniwala kayo sa akin. So, si Berna, naming alam mo. Ako pa ba? Sabi ko. Yes. So, ano na? Next time na lang. Next time. See you guys. Bye! Ayan ha, todo effort pa kami para lang maipaliwanag sa inyo ng mas maayos kung ano nga ba ang ethics and programmers. Tama, kakaibang approach to kung saan in-incorporate natin yung reenactment sa talagang explanation. Grabe guys, sobrang saya kayo maging producer. Mas masaya kayo maging director. Si Berna, grabe. So, mamaya kayo maging politician. President. Maging writer. Yes! Kasi kami pagiging TV network. Ayun, syempre kahit TV network, tao po ako. Uy guys, ang laki mong TV network. Okay, so ayan guys, sana nasagot namin yung mga katanungan nyo. Yeah, we will wait for another question. Yes, we will wait for that. Yun. And we'll see you again next week here on Meet the Girls!